Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. If He is the God of mercy, He is also the God that is terrible. Saan ka papanig? Doon sa puot niya o sa kanyang pag-ibig? Doon sa kabagsikan niya o doon sa kanyang awa? Ayun, so makita tayong matalino at tayo ay pumanig sa kanyang pag-ibig at sa kanyang awa. Kaya nga, nais ng Diyos na ikaw ay lumakad sa gusto niyang landas upang ikaw ay laging masubaybayan niya. Salamat, Banal na Espiritu. At ang buong aral mula sa buong katotohanan ay sasakop at sasaklob sa bawat isa sa amin. Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Deuteronomy 29:29. Madaling maalaala ito, lalo na sa marunong magweting. Pumpyang yan sa mga nagwe-wedding. Amen? So, pero hindi ka na nagwe-wedding. Gamitin mo yung talino mo sa wedding sa salita ng Diyos. Amen? Para hindi mo makalimutan yung mga tamang numbers. Amen? So, sabay-sabay, Deuteronomy 29:29. The secret things belong unto the Lord our God. But those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. So ating pansinin po na ang kinabukasan ng ating mga anak ay sang-ayon dun sa isisiwalat ng Diyos na katotohanan sa mga tatay at nanay. So ang may pananagutan po para sa magandang kinabukasan ng mga anak ay ang mga tatay at nanay. Hello? So yung mga lihim na para sa Diyos ay wag na nating pakialaman. Ang atin lamang itaguyod ay yung mga isiniwalat sa atin. So ano po ang isiniwalat? Ibigin mo ang iyong kaaway. Sino ang iyong kaaway? Matutuklasan mo rin yan. Pero humanda kang magsanay sa buhay ng pag-ibig. Amen po ba? Sa buhay na ito, kapag hindi si Kristo ang iyong Panginoon, mahihirapan ka. Dahil ang buhay sa ibabaw ng daigdig ay labanan. Sa ibabaw ng lupa, hindi mo tiyak kung sino ang tunay mong kaibigan. May kaibigan ka lang sa ngayon dahil ikaw ay malusog pa. May kaibigan ka lang sa ngayon dahil ikaw ay nauutangan pa. Hello? Pero ang tunay na kaibigan ay ang Panginoong Jesus. Kaya tayo ay magsanay na sa tunay na kaibigan, makipagkaibigan upang isiwalat ng Panginoon kung sino ang magiging nating kaibigan. At sa pakikipagkaibigan, talo tayo kapag ang ating iniisip, makikinabang tayo sa Kanya pag Siya ang naging kaibigan natin. Huwag po ganon ang pagpasok sa pakikipagkaibigan. Kailangan pong ang ating pakikipagkaibigan, ano kaya ang aking maiaambag sa kanyang buhay?
Kailangang ikaw po ang may dala ng pagpapala, hindi yung kanyang kabuhayan ang iyong tutumbukin na benta ka rito, benta ka doon. That is not good in the sight of God. God looked at the heart, and the motivation of the heart must be for the benefit of mankind. Kaya laging unawain mo po na ikaw ay iniibig ng Diyos at ibig ng Diyos, na ikaw ay madala niya doon sa pambihirang katayuan sa buhay. God has a good plan for a great destiny for each one of you. Ang plano po ng Diyos para sa bawat isa sa inyo ay dakila. Sabihin mo sa iyong katabi, ang plano ng Diyos sa iyo ay dakila. Hindi ka nilikha para mabigo. Hindi ka nilikha para lang mamatay sa bangungot. Nilikha ka ng Diyos para sa isang pambihirang gawain sa ibabaw ng lupa. Ang unang katotohanan, you cannot unage the aged. Hindi mo pwedeng pabatain ang matanda. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, tanggapin mo na lang ang edad mo. Hello? Wala po kahit anong gawin mong paghatak sa pisngi mo, hindi maitatago sapagkat may kakilala ako na napakahusay pagdating sa pagpapabata. Siya ay dalubhasang doktora. At napakaganda niya dahil kahit 65 years old na siya, ang mukha niya ay 35. Dahil nga mahusay siya. Pero pag tumayo siya, uugod-ugod. Hindi maitatago ang pagtanda. Another truth, you cannot stop time. Hindi mo mapipigil ang oras. Pag oras ng panganib, oras na para maghanda. Amen. Pag oras ng taghirap, oras na para yumaman. Laging may takdang oras at ang bawat oras ay hindi mo kayang parahin, patigilin, abalahin, hindi. Walang pakialam ang oras. Lalampasan ka niyan pag ikaw ay hindi naging matalino. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong sarili na tumbok agad ako. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, tayo ay naririto para ating maunawaan na ang kailangan lamang natin iisa. Iisa lamang ang kailangan natin at sa Kanya magmumula ang lahat ng ating probisyon, lahat ng ating kalakasan, lahat ng payo para mabuhay na maligaya sa ibabaw ng lupang ito. Isa ang kailangan natin. At ang Kanyang pangalan? At ito ang titulo. The inexhaustible, T-I, inexhaustible Christ. Ang hindi kayang panghinain at hindi kayang maubusan ng pagpapala at biyaya. Ang walang ubos na pag-ibig, ang walang ubos na biyaya, ang walang ubos na habag, ang walang ubos na pagtulong. Hallelujah! Ay magbubuhat lamang kay Kristo. Amen? Kaya magpasya ka ngayong gabi na kay Kristo lamang magbubuhat ang iyong tulong at ito ang sasabihin ko sa iyo, nakasumpa ang sinumang tao na nanghahawak ay sa bisig ng kapwa-tao. Jeremiah 17:5. Kaya umalis ka sa pagkasumpa, huwag kang umasa sa tatay at nanay mo, huwag kang umasa sa kamag-anak mo, huwag kang umasa sa mga milyonaryo. Ikaw ay magtiwalay kay Jesucristo at ikaw ay gagawin niya sa dapat na pagkalagyan mo. Sabihin mo uli sa iyong katabi, you have a great destiny. Do not allow small things to deter you to attain to that big things. Huwag mong hahayaan yung maliliit na bagay ay mapigilan ka upang makamit mo yung malaking pangarap sa iyo ng Diyos. Tayo po ay may kalaban at yun ang isang katotohanan. We have an enemy. Pero nais kong ipaunawa sa inyo that the one promoting us is God.
Ako ay pinopromote ng Diyos. At kung matututunan mo ngayong gabi na ang nagpo-promote sa iyo ay ang Diyos, kaya may kulog, yan ay patlatandaan na ang Diyos ay nasa gitna ng kulog at kidlat. Basahin mo ang Book of Psalms at maunawaan mo na ang kulog at kidlat ay palatandaan na ang Diyos ay may ginagawa. Amen? Oh, hallelujah! Purihin ang Panginoon. Sapagkat ang matatapang ay hindi takot sa bagyo. Ang matatapang ay sumasagasa sa ulanan. Amen? Para makamit niya ang karunungang ibibigay ng Diyos sa bawat pagtitipon, sapagkat kung wala kang pagtitiis at hirap, hindi mo makakamtan ang mga ginto at ang mga pilak. Lagi pong may sakripisyo. Amen? Kaya nga ating unawain sa Psalm 75, 5 and 6. Psalm 75, 5 and 6. Nais kong maunawaan mo ngayong gabi that the inexhaustible power of Jesus will be mightily working in and through you. Lift not up your horn on high. Speak not with a stiff neck. Then verse 6. For from motion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. So, ibig sabihin, money doesn't come from America, or from Australia, or from New Zealand, or from Saudi Arabia, or Qatar, or Dubai. No! Promotion cometh from the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya nga ating unawaing mabuti, kung ibig mong ikay matagumpay, kung ibig mong maunawaan ng vibrant living, believe that Jesus alone can help you. Jesus alone is your provider. Alone, alone, alone. No one else. Sa verse 7, but God is the judge. He put it down one and set it up another. Ang Diyos ang hukom. Ibinababa niya ang isa para ipalit ang isa. Kaya yung dating mayaman ay ibinaba niya para ikaw ang ipwesto doon sa kanyang kalagayan. You know why? Dahil ikaw ay nagmamahal sa iyong kamag-anak. Ikaw ay nagmamahal sa iyong sambahayan. And God will provide for you. Amen po ba? Amen po ba? But God is the judge. He put it down one and set it up another. Kaya sabi ng verse 5, lift not up your horn on high. Ano po ba yung horn? Ikaw ba'y may sungay? Meron ka sungay. Tingnan mo ang iyong katabi, kapain mo sa kanyang sentido. May sungay ka. The horn means power. Don't you have power? Don't you have ability? Kaya ang sabi rito, huwag mong panghawakan ng iyong kapangyarihan. Huwag kang magbataas, sapagkat ang pagbagsak ng tao ay katulad ng pagbagsak ni Lucifer. Paano siya bumagsak? Because he lift his horn on high. Kaya siya sinabing may sungay, pero hindi po yun yung sungay ng kalabaw. Yun po yung kapangyarihan, yun po yung kaniyang kapangyarihang ipinagmalaki niya, samantalang ang Diyos ang pinanggalingan ng kaniyang kapangyarihan. Gagaling ka ngayong gabi. I tell you, gagaling ka ngayong gabi. Because the power of Jesus to heal is inexhaustible. Amen po ba? Lift not up your horn on high. Speak not with a stiff neck. Ano po ba yung stiff neck? Hindi ka makalingon. Ayan, matigas ang lieg. Dala ang buong katawan. Ay, hindi po maganda yan. Kailangan ikaw ay nakakalingon ng ganoon dahil ikaw ay masunurin. Ikaw ay mapagpakumbaba. Ikaw ay umaasa lamang ay sa Diyos. Hindi titigas ang iyong lieg. Makikita mo ang nakaraan at maunawaan mo ang mga aralin ng iyong kabiguan noon. Nais kong ipaunawa na yung kabiguan mo ay set up of God. Hindi ng dyablo. Kadalasan ang tinutukoy ng mga tao, ang dyablo kaya siya naghirap. Hindi, ikaw kaya ka naghirap. Hindi ang dyablo ang may dahilan. You are undisciplined. Hello? Huwag mong sisisihin ang dyablo. Tuwan-tuwa ang dyablo. Pumapalakpak siya. Wala naman siya sa buhay mo. Dumating na bigla dahil sinabi mo na ang dyablo ang may dahilan kung bakit ka nagkasakit. Hindi naman ang dyablo ang nagsuggest sa iyo ng menu. Binibigyan ka nga ng waiter kung ano ang iyong o-orderin at laging ino-order mo yung chicharon. Hello?
Kaya harapin mo ang kabiguan mo bilang pagkatuto. Dahil hindi tayo bibigyan uli ng Diyos ng halaga ng salapi kung wala tayong panibagong plataforma kung paano natin pangangasiwaan ito. Pag walang panibagong pamamaraan of stewardship, yung 10 milyong pinadaan sa iyo ng Diyos, isang kisap mata mawawala uli yun. Salamat at ang Diyos ay matyaga. Sabihin mo sa iyong katabi, salamat at pinagtyagaan ka ng Diyos. Praise God. Kaya puro pasalamat tayo. Amen po ba? So 3 panlilin lang ang ginagawa ng dyablo sa mga Kristiyano. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Pero bago ko sabihin sa inyo yung 3 panlilin lang ng dyablo, sisiwalat ko muna sa inyo ang 3 napakahalagang bagay. Ang una, if an enemy comes into your life, kapag may dumating po sa iyo na kaaway, kayo po ba may kaaway? Salamat at kayo tahimik. So if an enemy come to you, it means that there is something very important that God desire to protect. Tatagalogin ko po. Kapag may kaaway na dumating sa iyong buhay, ang katotohanan, merong isang napakahalaga at pambihirang bagay sa iyo na gusto ng Diyos na maprotektahan. Hindi natin alam yun. Paano po ba ang isang disgrasyada ay naging Joyce Meyer? Hello? Paano po ba ang isang anak sa labas ay naging pambihira ang katungkulan sa Senado? Hello? Hindi po mahalaga yung nakaraan. Ang mahalaga po ay yung plano ng Diyos. Hindi mahalaga kung may naabot kang napag-aralan. Ang mahalaga ay yung plano ng Diyos sa bawat buhay at maganda ang plano ng Diyos sa bawat buhay at yun ay magaganap lamang sang-ayon sa Kaniyang ginagawa sa iyong kalagayan sa bawat araw. Kapag ikaw ay tumingin sa iba kung bakit hindi ka nagtatagumpay, madadaig ka ng sobrang kalungkutan. Huwag kang titingin sa tagumpay ng iba, tumingin ka ay sa iyong mga tagumpay. Maliit man yan, kapag ikaw ay naging mapagpuri at mapagpasalamat sa Diyos, lalaki din yan. Kaya nga ating unawaing mabuti, pare-pareho tayong may problema. Pare-pareho tayong dumaraan sa kakapusan sa pera. Pare-pareho tayong dumadaan sa pananakit ng katawan. Wala pong exempted kahit na mga multimilyonaryo, nagkakasakit din sila. Pero ang kaibahan natin, meron tayong pambihirang manggagamot at hindi ka na maglalakbay pa ng 10 kilometro sapagkat itong dakilang manggagamot ay nakatira sa ating puso. Jesus resides in our heart. Amen? O purihin ng Panginoon. At ang banal na Espiritu ay nakatira sa ating kaluluwa. Nasa Ephesians 3:14 to 16 po yan, katotohanan yan. Kaya kung alam mo ang katotohanan, malalaman mo na si Satanas, alam mo ang papel ni Satanas? Footstool. Ano po ang footstool? Ang footstool po, kung abutin ko yung ceiling. Ano Tagalog sa ceiling? Yung kisame. Hindi ko maabot. So si Satanas ay tatapakan ko para maabot ko in the name of Jesus. Amen. Galit na galit si Satanas. Hindi na ngayon si Satanas ito. Halimbawa lang yan. Kaya huwag kang matatakot kay Satanas sapagkat ang sabi ng Diyos, He will be your footstool. Amen. Siya ang magiging tapakan mo para iangat ka ng Diyos. Para ikay pagtagumpayin ng Diyos. Sumigaw ka, I am a winner. I am a winner. Hallelujah. Tama si Brother Mohan. Sumigaw kang lagi, I am a winner. I want to tell you this wonderful truth. What you speak
is what you will attract. So if you shout you're a winner, you will attract winners. And you will be above them. If you speak failure, you will attract failures. If you speak success, you will attract success. Praise God. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Sabihin mo, tumbok na tumbok ako. Hallelujah. Dahil kung sa isang simbahan, hindi natutumbok ang buhay mo, umuwi ka na. Kailangang laging natutumbok ang buhay mo para magkaroon ng pagbabago. There are so many good preachers. But the question is their preaching really works? Marami pong mahuhusay na mga ngaral. Pero may pakinabang ba doon sa kanilang ipinangangaral? Tatanungin ko kayo, nakikinabang ba kayo sa napangangaral dito sa lugar na ito? Kayo ba'y napagpapala ng Diyos ng kanyang salita? Salamat at sa likod lang na pagpala. Pero hindi lahat kayo. Amen? At lahat kayo pinagpala ng Diyos! Hallelujah! Marami pong bukas na magagandang pintuan. There are several doors of good opportunities open to each one of us. Pero which door? Pag ako po ay may 3 relo at iba-iba ang oras, may problema ako. Pero kung isa lang ang relos ko, walang problema. Kahit mali yun, paniniwalaan kong yun ang oras. Eh kung 3, isang halimbawa 8:45, yung isa naman ay 9:15, at yung isa naman ay 9:45. Alin kaya doon sa 3 ang tama? Pero kung isa lang ang iyong relos. So ano po ang ibig kong sabihin? Kailangan isa lang ang isipan mo, tikay nakatuon lamang sa tagumpay. Sapagkat kay Jesucristo, ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Amen po ba? Kung bigo ka ngayon, iaangat ka ng Diyos. Kung naghihirap ka ngayon, iaangat ka ng Diyos. Amen? Dahil ikaw ay higit pa sa mananagumpay. At kailan nagsisimula ang kasagana at kaunlaran? Pag ikay naniwala na ikaw ay mananagumpay. Amen? Hindi po sa aktual na natural na paraan ka mapagpapala. Nagsisimula ito sa iyong puso at sa iyong isipan kapag ikay naniwala. Hallelujah! Kaya kung naniniwala ka ngayon na ikaw ay higit pa sa mananagumpay, yun po ang mangyayari sa iyo. Amen po ba? Door of opportunities opened up. At malilito ka, alin kaya dito? Kung maaari lang, lahat ay pasukin mo, pero hindi pwede, isa-isa lang. Pero alin doon sa 10 magagandang pagpapala o pagkakataon ang iyong kukunin? Tandaan po natin na kapag nakapagpapapayat po ng kaluluwa ang kayamanan. If you attain to wealth and riches without Jesus Christ, it will be leanness for your soul. Kaya kailangan laging kasama natin ang Panginoong Jesucristo at siya ang magdidikta kung saan at anong hanap buhay ang papasukin natin at kung saan bansa tayo pupunta. Hindi masasayang ang ating kabataan. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi masasayang ang iyong kabataan. Kung buhay ang relasyon mo sa Diyos. Kaya kung ano man ang edad mo ngayon, huwag kang malungkot dahil ito ang panimula ng iyong kabataan. Sabi ni Juan, sumusulat ako sa inyo mga bata. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan. Sumusulat ako sa iyo mga tatay. I write to you children, I write to you young men, I write to you fathers. So pansinin po natin, nung maborn again ka, ikaw ay bata. Heto na po ang progress ng ating construction project sa ating Prayer Mountain sa Barangay Kamaysa, Tayabas, Quezon. Maraming salamat po sa inyong panalangin at suporta. Sa ngayon, kailangan pa din po ang inyong tuloy-tuloy na suportang pinansyal. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga donasyon sa ating bank account na naka-flash sa inyong mga screen o bumisita sa ating website para sa impormasyon. Ang Diyos po ay tapat, dakila at napakabuti.
Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawaing ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. At kung hanggang ngayon bata ka pa, good for you. Hello? At bakit nananatiling bata ang isang na born again 5 years ago? Dahil iniiwasan niyang mabigo. Iniiwasan niyang masaktan. Iniiwasan niyang malugi. At ang hindi nalugi, hindi umuunlad. Ang hindi nabigo, hindi mararanasan ng malaking tagumpay. Tingnan mo ang iyong katabi. Ganon pala ang pag-unlad. Amen po ba? Sapagkat doon ka tatawag at hihingi ng tulong sa Diyos. Hindi ko po maunawaan, tapat naman po ako sa iyo, hindi ko po ito pinagmamalaki sa iyo. Nag-aayuno naman po ako, Panginoon. Lagi naman po ako sa revival. Bakit hanggang ngayon, ako ay hindi mo pa pinagpapala? Yun po'y panalangin. Hindi po yun panunumbat sa Diyos. At yung panalangin yun ang katapat ay karunungan. Yung panalangin yun ang karatapat ay kapaliwanagan. Buhat sa Diyos. Ang Diyos po ay mapagpaliwanag na Diyos. Come to me and let us reason together. Speak your case. And if I find you that you are right, then I will do what you command me. Sabihin mo ang iyong kalagayan. Mag-usap tayo. Magkatwiranan tayo sa iyong kalagayan. At pag nasumpungan kong ikay tama, gagawin ko yung iyong sinabi. Kaya nga nais kong ipaunawa sa inyo, tayo'y nasa huling panahon. At ang mga tao na merong deep insight. Insight. Pumikit ka, insight. Hindi outside. Kailangan makita mo muna ay sa iyong kalooban. Amen? So, June 1 ngayon at pangunahing araw ng bagong buwan at meron tayong 5 Friday kung hindi mo alam. Kaya kung ibig mo ng kaunlaran, agi kang maalab kay Kristo. He is inexhaustible. Hindi mauubos ang kanyang pagpapala. Habang ito ay hinihingi ng milyon, bilyong tao, lalong dumadami yung supply ng kanyang pagpapala. The more you ask, the more it increases.
Amen po ba? Kaya huwag kang titigil. Laging makipag-usap ka sa Diyos, laging iyong kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, at ang kanyang salita ang lingwahe sa langit. Kung hindi mo man ito naunawaan, darating ang araw na ito ay maunawaan mo at sasabihin mo yun yung narinig ko noong 2012. So there are open doors of opportunities. Which of those doors are you going to enter? At ang Diyos din na magsasabi, oops, 10 yang gagawin ko sa iyo bukas na pintuan. Pero wag yan. Doon muna sa isa. Yung siyam, papasukin mo rin kapag nagtagumpay ka doon sa unang pintuan. Hello? God is a God of increase. God is a God of increase. Binigyan niya ng 5 na talento yung isang lalaki. Binigyan niya ng 2 talento yung pangalawang lalaki. At binigyan niya ng talentong 1 yung pangatlong lalaki. Door of opportunity. Yung una, ginamit niya. Yung pangalawang, ginamit niya. Yung pangatlo, itinago niya. Kaya sabi ng Panginoon ng meron, ay daragdagan pa at pasasaganain pa. Ikaw po ba'y merong pagpapala? Ikaw ba'y may talento? Ikaw ba ay merong karunungan? Gamitin mo. Exercise your talents. Use your talents. Thereby, ikaw ay didiktahan ng banal na Espiritu kung paano mo pa yan pa uunlarin. Hanggang sa ikay maging mahusay na mahusay na mahusay na mahusay na mahusay na hindi kayang ipaliwanag ng iyong mga kamag-anak. God is the God of prosperity. Ang Diyos ay Diyos ng kaunlaran. Ang Diyos ay Diyos ng kasaganan. Pero nagsisimula ito sa iyong paniniwala. Everything starts by faith. Kung hindi ka maniniwala sa naririnig ko, sayang. Pero kung maniniwala ka, praise the Lord. Ang pangatlong dapat ninyong maalaala, yung sinabi ko kanina, that God desire that your enemy will be your footstool. Ang promotion mo ay sa pamamagitan ng kaaway mo. Dati kasosyo mo. At ikaw ay inisahan. At ikaw naman ay hindi ka nakikipagtalo, nagpupuri ka lang sa Diyos, dahil alam mo na ang hukom natin ay ang Diyos. At isang araw, kukunin ng Diyos yung dinaya sa iyo ng kasosyo mo, at ibubuelta ang pagpapala ay sa iyo. Amen? Dahil ang sabi ng Biblia, vindication cometh from on high. Ang paghihiganti ay nagbubuhat sa Diyos. Bayaan mong laitin ka lang. Ngumiti ka lang pag nilalait ka sa mga bagay na hindi naman totoo. Hello? Amen? At kukuha mo ang pabor ng Diyos. Gusto mo makuha ang pabor ng Diyos? Kailangan araw-araw sinasamahan ka ng pabor ng Diyos. Ano ba ang pabor ng Diyos? Ang pabor ng Diyos ay hinahayaan mong siya ang gumawa sa iyong buhay. Ang pabor ng Diyos, hinahayaan mong ang Diyos ang maglinis ng iyong landas. Ang pabor ng Diyos, hindi ka na maghihintay pa ng 20 taon para ikaw ay umunlad. Ang pabor ng Diyos ay ora mismo. Alam niyo ang English sa ora mismo? Right at once. Right at the very moment. Kaya ang mithiin natin pabor ng Diyos. Amen po ba? At para makuha mo ang pabor ng Diyos, kailangang ikaw ay maniwala sa awa ng Diyos. Amen. Hallelujah. At pag naniniwala ka sa awa ng Diyos, dapat maniwala ka sa habag ng Diyos. At pag naniniwala ka sa habag ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay dadaloy sa iyong buhay. At ang biyaya ng Diyos ang siyang magdadala sa iyo sa pabor ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng pagpapala ay gagamitin mo para sa kalwalhatian ng Diyos, hindi para sa iyong sarili lamang, hindi para sa iyong pamilya lamang, kundi para sa kalwalhatian ng Diyos at kaligtasan ng maraming kaluluwa.
Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, promotion neither come from the east, nor from the west, nor from the south, but from on high. God is the one in charge of your promotion. Amen po ba? Ipinopromote ka ng Diyos, kaya ikay may problema. Meron lang ipinaayos sa iyo ang Diyos. Meron lang mga bagay na dapat na ayusin sa inyo ang iyong value system. Ano ang value system mo? Palasigaw ka pa rin ba hanggang ngayon? Mapanganib pag pinayaman ka sa panahon ngayon. Baka sigawan mo lahat ng may utang sa iyo noon. O lahat ng pinagkakautangan mo noon. Principle is this, you give. This is principle. But most Christian approach God using tactics. Magkakaloob ako para payamanin ako ng Diyos. Magkakaloob ako para pagalingin ako ng Diyos. That is tactics. Just give. Bahala ang Diyos kung ano ang gagawin sa iyo. Magbigay ka lang na wala kang inaasahang buweltang pagpapala. Magbigay ka lang at ang Diyos ang bahala sapagkat mas malaki yung kanyang inihanda sa lahat ng nagpapatuloy na nagtatapat sa buhay na pakikipag-ibigan sa Kanya. Ang nakalulungkot sa simbahan ngayon, puro amusement, puro events. Pero ang events natatapos po yan. Pero ang relasyon sa Diyos, umuunlad po yan. At lalo kang sisigla kapag relasyon sa Diyos ang pinatatag mo at pinatibay sa iyong buhay. O, purihin ng Panginoon. Kaya nga, ngayong sandaling ito, may panlililang na ginagawa ang dyablo noon pa. At hanggang ngayon, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, ito yung tatlong kanyang ginagawa. Gusto nyong malaman o next Friday na? So ngayon na, ang unang paraan ng dyablo, ano ang unang paraan ng dyablo? Napapaniwalain ng tao na hindi siya totoo. Hello? So pag niniwala kang hindi totoo si Satanas, talo ka na. At kapag ikay dumalo ng gawain na itinuturo ang Diyos, the divine Trinity is this, the Father, the Son, the Holy Spirit. The Trinity of wickedness, divine Trinity and Trinity of wickedness. Satan, the Antichrist, and the false prophets. Satan, the Antichrist, the false prophets. Si Satanas po ay magpapanggap na Diyos, Ama. Ang Antikristo po ay magpapanggap na Hesu Kristo. At ang bulaang propeta ay magpapanggap na banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay nagpapatnubay at naggagabay para dalhin tayong lahat sa lahat ng katotohanan. Ang bulaang propeta, ikaw ay dadalhin sa lahat ng kamalian. Kaya napakahalaga po na naunawaan natin na si Satanas ay totoo. Sa isang aklat that Satan is well alive on planet Earth ni Hal Lindsey. Pero kahit po siya ay totoo, huwag mong masyado siyang katatakutan. Ang pangalawang kanyang ploy, so lantad na siya ay totoo. Ang gagawin naman niya, ang mga Kristiyano, ay magsentro ay kay Satanas. Kaya nung mga unang panahon ng 1980s, ang sabi ng isang mangangaral, huwag kang uupo sa upuan mo. Ang turo niya ganito, bago ka umupo, igapos mo ang dyablo sa upuan. At dumating yung katuruang yun sa maraming mga pastor. Inimbitahan ako sa isang simbahan. At ang tagal bago ako nakapangaral. Dahil kailangan munang matumba lahat yung miyembro niya bago ako mangaral. Hinihipan niyang isa-isa, hindi natutumba. Siguro yung iba sa ngalay, sa katatayo, natumba na rin. At nung matumba lahat, saka ako nangaral. Sabi ko, Lord, ano po ba itong aking nakikitang mga, yan po ay mga maling pamamaraan. At pag may nakita sa iyo na estatwa, ipatatapon yon dahil may demonyo raw doon. Pag may nakitang banga, pababasag yon.
Dahil may demonyo raw doon. Laging tandaan mo po that Satan cannot cohabitate with the children of God. Hindi pwedeng makisama si Satanas sa mga anak ng Diyos. Sa bahay ng anak ng Diyos, hindi pwede siyang makitira. Amen po ba? O, purihin ng Panginoon. Kaya nangyayari, ang mga tao ay takot na kay Satanas. Kaya't ang kanilang pinag-aaralan na lang ay si Satanas at tagumpay na naman si Satanas sapagkat hindi na nila pinag-aaralan ng Diyos. Ang pinakatampok, pag-aralan mo ang Diyos, kilalanin mo ang Diyos at malalantad ang mga likha at gawa ng dyablo. Amen. Minsan tinanong ang isang expert sa pagtuklas kung, ito po sa FBI, tinanong siya, ano ang pamamaraan at nadidetect agad ninyo ang fake dollar bill? Anong ginagawa ninyo sa inyong mga agents? Simple lang po, sabi niya doon sa pastor na nagtanong. Hindi namin sila pinahawak ng fake. Pinahawak lamang namin sila ng iba't ibang genuine dollar. At kakakapa nila for 6 months kahit pikit sila, alam na nila ang genuine. At pag pinahawak po namin sila ng fake, alam na nila ang fake sapagkat kilala nila ang genuine. Amen po ba? Kaya pag kilala mo ang Diyos, hallelujah, kung kilala mo ang Panginoong Hesukristo, malalantad si Satanas. Amen. Igagapos mo ang Satanas. Laging tandaan mo, si Satanas ay hindi omnipotent at hindi omnipresent. He is at one place at any given time. Kaya naman baka ugali mo yung sumisira sa iyo. Hindi na igagapos ang ugali, pinagpapasyahang alisin ang masamang ugali. Tingnan mo ang iyong katabi, natumbo ka na naman. Hallelujah! Amen! Kaya nga ating unawain. So yun po, pero hindi siya tumitigil. Ay gano'n naman pala, wag na nating masyadong pag-aralan si Satanas. So ang pangatlong paraan naman niya, ay gawin na ang mga Kristiyano ay paniwalain na siya'y hindi madadaig ni Satanas, na hindi siya mapanghihimasukan ni Satanas. Bagamat tama po, pero baka naman lumaki ang ating ulo. Dahil gusto ni Satanas na tayo yumabang. Kaya marami pong sira na ang pastorate dahil hindi nila napigilan na magmalaki. At ang gusto ng dyablo, ang mga Kristiyano ay magmalaki. Sa Book of Jude, yung anghel, hindi niya nilait si Satanas. Ang sabi lang niya, God rebuke you, Satan. Yan nais ko pong ipaunawa. Magsanay ka po na makita mo ang kalooban ng Diyos. Magsanay ka po na makita mo ang pangarap ng Diyos para sa iyong buhay. At ang isa pang pamamaraan ni Satanas ay ikay abalahin para maalis ang konsentrasyon mo doon sa pangarap ng Diyos sa iyo. Pag minsan dadalahan ka ng mga taong madaldal, wag mong ipinagbibigay ang cell number mo, baka magchismisan lang kayo. Wag mong ibibigay ang cell number mo sa mangungutang. Pati address mo, wag mong ibibigay sa mga tao at wag mo sasabihin kung magkano ang pera mo sa bank account mo. Pastor, wala pa naman akong bank account Magkakaroon ka, kaya nakadalo ka ngayon, amen? Ngayon marunong ka na, amen? Hallelujah! Nakukuha niyo po. Kaya nga ating unawaing mabuti. Ang buhay po para magtagumpay, simple lang. Ano ang sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28? Ito lang po ang simpleng buhay para ikaw ay maging maligaya. Maging kang laging mababa. Kapag ikay mababa, hindi ka babagsak. Kung ikaw po ba'y nasa lapag na, babagsak ka pa ba? hindi na. Dahil nasa lapag ka na. Ang bumabagsak po ay yung nasa bubungan. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, ito po ang sabi ng Panginoon. Come unto me. Gaano kadalas kang pupunta sa Panginoon? Pag napapansin mong nagyayabang ka, pag napapansin mong nagmamaramot ka sa iyong magulang, na halos hindi mo maibili ng kaunting gatas na paborito niya nung kayo ay bata pa. Hello? Tahimik. Pag nadama mo yung karamutang yon,
Come unto me, sabi ng Panginoon. Kailangan pong ang hibik ng ating puso is to be like Jesus. Maging katulad ni Jesus araw-araw. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kayo po ba ay kahit maraming problema ay nakakatulog ng mahimbing? Salamat, natututo na kayo. Dahil napakaliwanag po ng Panginoon sa kanyang mga turo. Cast all your cares. Kaya huwag kang matutulog na iniisip mo pa rin yung iyong bayaran. Ilagay mo yun sa Panginoon, pumikit ka at isipin mo na kayo ng Panginoon ay magkaharap at inilalagay mo yung 1,000,000 mong bayaran. Huwag ka naman lalapit sa Diyos, hinahatak na yung bahay at lupa mo. Huwag mo nang hintayin na hatakin bago ka lumapit sa Panginoon. Amen po ba? 3 buwan mo palang hindi nababayaran, lumapit ka na sa Panginoon sapagkat madali pang bayaran ang 3 buwan. Kung 10 taon na yung babayaran mo, kung yung 1 buwan ay hindi mo nga mabayaran, paano na yung 10 taon? Pero, He is inexhaustible, na kahit na imposible, kaya ka pa rin niyang iahon. Amen po ba? Hallelujah! Kaya hindi kita pipigilan na, ngayon sabihin mo, Panginoon, ano po ang gagawin ko para hindi mahatak ang aking bahay at lupa? Ay, kayo ng Diyos ang bahala. Hindi ko maibibigay sa iyo ang payo ngayon. Nagkita kami after several years. Nagkita kami last Sunday at sila na ninirahan na sa Canada. Sabi namin, rinig ng aking asawa, kita mo na kako. Ilan ang pastor na nagpayo sa iyo na hiwalayan mo ang iyong asawa? 3. Pero nung hingan mo ako ng payo at sinabi mo, mga kilalang pastor po yun, nasa radyo pa yun. Malaki yung kanilang mga ministeryo. Ang payo daw sa kanya, makipaghiwalay na siya. Anong payo mo, pastor? Huwag kang makipaghiwalay. Ginugulpi siya. At sa harapang ipinakikita yung kirida niya sa kanya. At laging umiiyak sa akin at ang sabi ko, hindi ako ang Diyos. Pero ngayon, yung asawa na niya ang hahabol-habol. Binago ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Cast all your cares upon Him. Cast all your burden upon Him. Kailangan huwag kang magdala ng pasanin. Yung mga taong bulok ang ugali, huwag mo nang pag-iisipin sapagkat hindi siya bahagi ng iyong buhay. Sila ay footstool mo. Sila ay stepping stone mo para maipakita mo sa Panginoon na ikaw ay hindi naiirita, na ikaw hindi naiinis, at wala kang sama ng loob. Your enemies are your promotion. Oh, purihin ang Panginoon. So, natutunan mo na. Huwag mo na sasabing, asawa mo'y batugan. Namamagnify lang yon. What you speak, you will attract. Lalong kakapit ang pagkabatugan doon sa mister mo. Ano sasabihin ka, pastor? Wala. Manahimik ka lang. At huwag mo nang ikwento yung nakaraan mong buhay. Baka bumalik yung dati mong buhay. Ang ikwento mo ay yung pangkasalukuyan mong buhay. Ang ikwento mo ay ang ginagawa sa iyo ng Panginoong Hesukristo ngayong umaga, gabi ito. Amen? At yun ang pauna rin ng Panginoon. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. And then, ano ang sabi sa verse 29? Learn of me. Take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Put on my yoke. Take my yoke. Verse 30. For my yoke is easy and my burden is light. So what is the yoke of Jesus? His word. What is the burden of His word? The burden of His word is to be believed. So ang kabigatan po ng salita ng Diyos ay paniwalaan mo ang salita ng Diyos, at kung ano ang salita ng Diyos, paulit-ulit akapin mo yung salita ng Diyos, tayuan mo yung salita ng Diyos, sayawan mo ang salita ng Diyos, isabuhay mo ang salita ng Diyos, magbulay ka sa mga pangako ng Diyos. So, my yoke, my word is easy.
And the burden of my word is light because I will be the one to fulfill it. I will be the one to perform it, says the Lord. Sinasabi ng Panginoon, siya ang magsasakatuparan ng kanyang sinimulan at ikaw, you are headed. Your destiny is a great, great, great destiny designed by God. Kaya ngayong sandaling ito, mula ngayon, sabihin mo, mula ngayon, Panginoon, hindi na ako maaabala ng kung ano-ano sapagkat yung pambihirang pangarap mo sa aking buhay, ang pag-uukulan ko ng lahat ng aking buong buhay, oras, lakas at panahon. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kasihan mo ako at samahan para sa karangal at kaluwalhatian mo sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Sabay-sabay, Jesus! Ikaw ay aking Panginoon. Ikaw ay aking tagapagligtas. Ikaw ay aking Diyos. At ang biyaya mo ay dadaloy sa akin, walang ubos, walang katapusan, at ito'y nagsisimula na ngayon. Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay sumigaw ng matunog na malakas na Amen! Ang Diyos po ay napakabuti. Heto na po ang progress ng ating construction project sa ating Prayer Mountain sa Barangay Kamaysa, Tayabas, Quezon. Maraming salamat po sa inyong panalangin at suporta. Sa ngayon, kailangan pa din po ang inyong tuloy-tuloy na suportang pinansyal. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga donasyon sa ating bank account na naka-flash sa inyong mga screen o bumisita sa ating website para sa impormasyon. Ang Diyos po ay tapat, dakila at napakabuti. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.